Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang pundasyon ng ating pananampalataya o justification. At ang Bible verse natin ngayong araw ay mula sa Romans chapter 5 verse 1. Sa ating topic ngayon na anong pundasyon natin sa ating pananampalataya, at sinasabi naman sa ating scripture ngayong araw na Romans chapter 5 verse 1, I therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At mga kapatid, narinig natin ng salitang justification, ang unang pumapasa sa isipan natin ay parang isang proseso na parang kailangan nating pagsikapan o pagtrabahuhan bago natin ito makuha. Pero alam ba natin na sa totoo lamang ang justification ay hindi isang proseso, kundi isang one-time legal act ng Panginoon. Ito ay isang beses lamang at hindi siya paulit-ulit na parang exam na dapat natin ipasa kada buwan. Ang justification ay nangyayari sa mismo sandali na inilagak mo ang iyong sarili sa pananampalataya kay Kristo. At sa act na yon ay may dalawang powerful na bagay na nangyayari. Una-una, God does not count our sin against us. Sa dami nating kasalanan mula noon hanggang ngayon, kapag tayo ay na-justify, hindi na ito kinikilala ng Diyos laban sa atin. As if hindi na ito nangyari, at hindi dahil mababait tayo, kundi dahil si Kristo ang nagbayad nun. Yung parusa na dapat sa atin, siya ang tumanggap. Number 2, God imputes Christ's righteousness to us. Ito pa ang mas nakakagulat mga kapatid, ay hindi lang tayo pinatawad natin Panginoon, binilang pa sa atin ng katuwiran ni Kristo. Hindi lang tayo clean in state, kundi para bang may perfect record pa tayo sa Kanya. Kasi ang record ni Kristo ang ipinasa sa atin. Kaya every time nilinigan tayo ni Lord, ang nakita niya ay hindi na ang dungis ng ating sarili, kundi ang kabanalan ng Kanyang anak. Number 3, God justify those who put their faith in Christ. Simple lamang, pero napaka-powerful ito mga kapatid, dahil hindi natin kailangan ng religious resume, hindi natin kailangan ng medalya sa good works. Kailangan lang natin na ilagak ang ating pananampalataya kay Jesus, at doon sa mismo moment na yun, tayo na-justify na. Kaya ngayong araw ay paano naman natin ito i-apply sa ating buhay o pang araw-araw pamumuhay? Unang-una, reject guilt, shame, and Satan's accusations. Kung ikaw ay kay Kristo na, wala nang puwang ang guilt. May mga moments pa rin naman tayo na nagkakamali tayo, pero hindi ibig sabihin nun na nawawala ang justification natin mga kapatid. Hindi siya on and off. Hindi siya cancelable. Ang kaaway lagi tayong pinapaalalahanan ng kasalanan natin para siraan ang identity natin. Pero ang Diyos ay pinapahalagaan tayo ng ginawa ni Kristo. Kalawa ay rest in truth that God has fully accepted us. Hindi tayo second class Christians. Hindi natin kailangang maabot ang standard ng iba para mahalin ng Diyos. Fully accepted na tayo mga kapatid. Pahinga tayo sa performance-based mindset at pahinga tayo sa comparison. Ang pundasyon ng pananampalataya natin ay hindi ikaw kundi si Jesus. At ikatatlo ay rejoice in our freedom and new identity in Christ. Maging masaya tayo kapatid dahil hindi tayo perfect. Kung hindi dahil sa Kanya ay malaya na tayo. Malaya na tayo sa mga takot, malaya na tayo sa condemnation, at bago pa man tayo magkaroon ng kakilanlan, tayo anak ng Diyos na pinatawad at pinaging matuwid. Kaya mga kapatid, ito po sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.